Nakaka-high blood kayo ng katawang Barbie, ha? Oh, dito naman tayo kay Robin Padilla. Ewan ko ba. Ako, tol. Nagtaka lang talaga ako, tol. Kasi hindi talaga ganun si Mayor, tol. Oh, kawawa si Mayor, tol. Doon sa kulungan, tol, 80 anyos si matanda, tol. Kawawa talaga, tol. Hindi makatarungan, tol. Minsan, tol, nagtataka at nagtatanong ako, tol, kung bakit nila inaresto, tol. Wala kang alam sa batas, Robin. Manahimik ka na lang. Eto na. Diyos ko. Robin Padilla. Question. Arrest of Duterte. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Eto na. Since po na makulong ko si dating Pangulo, di pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, maguguluhan ka talaga, Robin, kasi hindi mo alam. Sagutin mo yung tanong ni Julius Babaw. Talagang maguguluhan ka kasi wala ka nang alam. Kapag pinakinggan daw natin yung opinion ng bawat abogado, maguguluhan daw siya. Naguguluhan ka talaga kasi wala kang alam. Pumunta ka nga, naging senador ka, number 1, wala kang batas na naipasa, puro ka lang kain. Talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi kanya-kanya talagang narrative. Bakit? Kasi hindi silang may hawak ng kaso. Kasi kung mga abogado lang ni Digong ang may hawak ng kaso niya, malamang sa malamang ngayon, nakalaya na yan. Ang batas depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yun, talagang mabuburyong ka pag inabsorb mo lahat. Bakit? Kasi yung mga abogado na hindi humawak ng kaso dyan ni Digong at walang kinalaman sa ICC case na yan, kung ano-ano ang opinyon. Bakit doon ka sa mga abogado sa labas magbase at hindi mo basihan yung abogado na humawak ng kaso ni Digong? Kung hindi ka ba naman tanga, talagang sasakit ulo mo. Di ba, mga kababayan? Talagang masasakit ulo mo. Bakit ka makikinig kay Panelo? Bakit ka makikinig kay Miljal Dia? Bakit ka makikinig kay Harry Roque? Hindi naman sila miyembro ng abogado ng ICC? Alam mo, pag pinakinggan mo yung mga abogado na pabor kay Digong, syempre, ibig sabihin dyan, makakalaya si Digong. Pabor sa kanya yan Kahit ikaw nga sabi mo, naguguluhan ka, naawa ka kay Digong na inaristo. Kasi makadigong ka. Pero kami, na hindi makadigong, ang masabi namin, deserve. Di ba? Kaya nga ang logo ng law sa ating bansa, timbangan. Di ba? Naalala ninyo? Kaya nga ang logo ng korte, timbangan. Tinitimbang. Kapag mabigat ang ginawang krimen, kulong. Kapag pumantay, meron niyang tinatawag na piyansa. Kapag umangat at bumigat ang ginawang kasalanan, habang buhay na pagkakulong yan. Kaya nga ang logo ng korte, timbangan. Di ba may babaeng nagbitbit ng timbangan na nakapikit? Hindi mo ba alam yan, Robin? Kaya nga logo ng korte, babaeng naghahawak ng timbangan na nakapiring. Diyos mio, Marimar, nagsenador ka pa, hindi mo alam. Nakaka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Ano ba yung realidad? Hindi porket nakita mong maraming sumuporta ay tama na si Digong. Hindi dinadaan sa suporta yan. Hindi yan eleksyon yung pagkakulong ni Digong. Kung eleksyon yan at maraming tao dyan, mananalo siya. Problema, kaso yan. Hindi nyo madadala sa iyak-iyak at wilgayan dyan para makalabas si Digong. Yun ang realidad na gusto mong sabihin. Hindi, antayin nyo matapos ang hearing. Kaya nga ang korte, ang logo niya, babae na nakapiring, may hawak timbangan. Kaya nga sa mga gamot, di ba, stick na may ahas, dalawa na nagpupulupot.
May mga logo yan, may mga meaning yan. Kung hindi mo maintindihan ang logo, wala ka talagang alam. Pareho sa PNP. Anong logo ng PNP? Di ba si Lapu-Lapu may shield? Nagbitbit ng nagbitbit ng itak na may shield. Di ba yun ang PNP? May mga logo yan. Intindihin mo yung logo bago ka mag-react. Ang realidad dyan, meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Meron nga tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron tayong bansang tumatakbo. Anong ginagawa ng mga supporter ni Digong katulad mo? Binababoy. Yung flag sa Australia, binababoy. Tignan mo, hindi ka local dyan sa Qatar. Nagwiwilga-wilga ka, alam mong Ramadan. Edi ngayon nakulong ka. Di ba? Tinulungan ba kayo ni Digong? Binababoy ninyo. Sasabihin mo, meron tayong bansa na tumatakbo. Meron tayong batas na gumagalaw. Aanhin mo yung batas na gumagalaw kung lahat naman, pati Korte Suprema, hawak ni Digong sa liig. Tandaan ninyo, bago bumaba si Digong, lahat ng inappoint niya sa ombudsman, sa Korte Suprema, lahat appointed niya. Kaya nga si Guevara ayaw pumunta ng ICC. Kaya nga si na lang ang tumatayong abogado ng Malacanang, si tawag dito, Rimulya. Di ba? Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Meron tayong gobyerno, kaya nga nakulong si Digong. Kung wala tayong gobyerno, makukulong ba yan? Di ba? Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito? Binoy, sarili mo yung tanungin mo, bakit nandyan ka na hindi ka naman legal aid ni Digong? Pangalawa, wala ka pa nga yatang travel clearance sa Senado bago ka pumadpad dyan Di ba? Sinasabi mo, meron kayong batas. Meron tayong bansa. Di ba senador ka sa Pilipinas? Ba't dyan ka nag-duty sa Netherlands? Di ba? Meron tayong batas. Meron tayong bansa. At bakit tayo nandito? Tanungin mo sarili mo. Anong ginawa mo dyan? Wala ka namang naitulong. Pagdating ng mga interview, di ka naman nagsasalita kaya di ka marunong mag-English. Anong ginawa mo dyan? Kasama-sama ka lang kay Sara. Tignan mo, nung nakaraan, na-disgrasya yung sinakyan mo. Diyos ko. Yun lang, napakasimple Tatanungin mo sarili mo kung bakit ka nandyan. Wala ka namang naitulong dyan. Nagastos ka lang. Magserbisyo ka sa bayan, gumawa ka ng batas instead na idaldal mo. Di ba yan ang sabi ni Sara kay Rapi Tulfo, sir? Senador ka, sir, di ba? Marami kang daldal patungkol sa DepEd. Ba't hindi mo na lang gawing batas? Ayun, bumalik pangalawang hearing. Bit-bit ni Tulfo napakahaba. Ito, batas na po ito lahat. Bakit kailangan pa akong magbabatas? So, isa yan sa rason na kung bakit ang mga Tulfo ayaw nang sumuporta sa mga Duterte. Kasi ininsulto ni Rapi Tulfo si Sara sa hearing. Instead na marami kang daldal, sir, senador ka naman, gawin mo na lang batas. Instead na magdaldal ka dyan, Robin, at tanungin mo, ba't nandyan ka, gumawa ka na lang ng batas. Sa daig. Anong ginagawa natin sa ICC? Anong ginawa mo doon? Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan? Kayo lang ang nagsabi na walang gobyerno, Robin. Bakit? Ikaw nga, meron ka bang travel clearance galing sa Senado bago ka napadpad dyan sa dahig? Bakit hindi mo tanungin sarili mo? May gobyerno ba tayo? May gobyerno tayo, Robin. Public servant ka. Senador ka sa Pilipinas, pero nasa dahig ka. Ngayon, tatanungin mo kung meron ba tayong gobyerno? Kayo yung hindi sumusunod sa gobyerno. Kaming mga nandito, sumunod kami sa gobyerno, sumuporta kami sa pamahalaan, sumunod kami sa presidente. Kayo yung walang gobyerno. Tignan mo, napunta ka ng dahig. Meron ka bang travel clearance mula sa Senado? Ngayon, senador ka ng Pilipinas, nasa dahig ka. Ano bang ginawa mo sa dahig? Yung pagsama-sama mo dyan, kay Sara at kay Harry Roque, nakatulong ba? Napalabas nyo ba si Digong? Tapos yun, tatanungin ninyo kung meron bang gobyerno? Pumupunta nga kayo dyan, hindi kayo ata ng travel clearance, tapos tatanungin nyo, may gobyerno? Kayo yung walang gobyerno.
natin ng tulong Oh. ng mga tiga-dahig Mm. patungkol sa batas. Oh. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Oh. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay niyo. Oh. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, Oh. tatawagin niyo ba yung kapitbahay niyo para ayusin yung problema niyo sa bahay niyo? Hindi naman. Robin, depende sa sitwasyon. Example daw ni Robin. Nagkagulo sa loob ng bahay nyo. Tatawagin pa ba ninyo yung kapitbahay ninyo na nagkagulo sa loob ng bahay nyo? Ang tanong, Robin, anong klaseng gulo ba yan? Kasi depende sa sitwasyon yan eh. Diba? Tatanungin mo ngayon, kayo, nagkagulo sa loob ng pamamahay ninyo. Kailangan mo pa bang tawagin ang kapitbahay mo? Para sabihin na nagkagulo sa loob ninyo. Bakit, Robin, hindi ba pwedeng tumawag sa kapitbahay kung ikaw mismo, asawa mo, binugbog mo? Halimbawa lang ha, si Mariel, binugbog mo, nag-black eye dito, black eye doon. Paano ngayon ipagtanggol ng mga anak mo, ang liliit pa ng anak mo? Anong gagawin ng anak at katulong mo? Siyempre, tatawagin mo yung kapitbahay. Yung una niyang matawag, yan yung tatawagin niya. Kung hindi kaya, pupunta na siya ngayon sa pulis at sa barangay. Diba? I-specify mo anong klaseng gulo. Robin, ang gulo sa Pilipinas, hindi ito laro. Libo-libong Pilipino ang namatay. Diba? Libo-libong Pilipino ang namatay. Ngayon, gulo sa loob ng pamamahay, binugbog mo asawa mo. Hindi kayang ipagtanggol ng anak mo yung asawa mo kasi bata pa sila. Ang yaya naman, wala rin karapatan magtanggol kay babae yun. Anong una niyang tawagin? Barangay. Pag hindi ka kayang solusyonan ng barangay, tatawag siya ngayon ng pulis. Ganun nangyari kay Digong. Marami siyang pinatay. Pinatawag ang barangay. Pinatawag ang korte. Kaya niyang kontrolin ang korte. So ngayon, para mabigyan ng aksyon at hustisya ang mga pinapapatay niya, hindi siya kaya ng batas ng Pilipinas. Bakit? Hawak niya sa liig ang batas. Ngayon, anong ginagawa ng Pilipinas? Tinawag ang ICC ngayon. Di ba? Yun ang totoo. Ganun kasimple. Hindi kayang ipatawa, gulo sa loob ng bahay. Binugbog mo. Hindi kaya ng anak mo kasi maliit pa sila. Hindi rin kaya ng yaya mo kasi babae siya. Unang tawagin niya, kapitbahay. Ang kapitbahay hindi mangialam kasi family problem yan. Tatawag ng barangay. Hindi kaya ng barangay kasi kaya mong sigaw-sigawan kasi may power ka, senador ka nga. So anong gagawin ng barangay? Tatawag ngayon ng pulis. Pag tinawag ng pulis, arestuhin ka, kulong ka. Ganun lang. Napakasimple. Di ba? Po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Robin, kung ganyang ugali, ganyang utak ang ipapairal mo, lahat maging tanga. Walang nag-aral. Wag na daw pag-usapan yung sinong nag-aral, sinong nakapag-aral, sinong matalino. Robin, kung utak mo lang ang sundin, Robin, walang mangyayari sa ating bansa. Tignan mo nga, binuto ka ng Pilipino, number 1 senador ka, anong ginawa mo? Di ba? Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Ulitin ko, Robin, ha? Aanhin mo yung gobyernong tumatakbo kung hawak naman niya sa liig. Example lang, si Soljen Guevara. Pupunta ng dahig. Tatayong abogado ng Pilipinas. Anong ginawa ni Guevara? Umatras. Tumanggi. Sinong sumalo? Sinong sumalo? Si Rimulya. Bakit? Ayaw ng Korte Suprema tumayong abogado ng Pilipinas. Bakit? Kasi hawak ni Digong sa liig. Di ba? Yun lang ang example eh. Bilang delikadesa, magsiresign kayo. Merong batas, gumagalaw, pwede nilitisin. Baka pag dito nilitis sa Pilipinas si Digong, 3 araw lang nakalaya na yan. Tigilan nyo nga kami. Di ba? Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Malapit sa'yo, nasaktan ka. Kami, hindi malapit sa amin, pakialam namin sa'yo. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, minsan, pag nakikinig ka, nabubugo ka dito eh.
masakit daw kasi malapit sa kanya si Mayor. Si Mayor, yun nakinabang ka sa kanya eh. Kaya ka nga nanalo dahil sa pagdikit sa kanya. Kami, Robin, hindi porkit malapit ka kay Digong or kay Duterte, ay kailangan namin malapit din kami. Baka Robin, nakalimutan mo kung paano birahin ni Digong si BBM. Sabihan ka ba namang bangag noon, bangag ngayon, weak leader, addict, nagpupulburon. Yeah? So, ikaw, Robin, tanungin kita. Sinaksak ka ng sinaksak sa likod, ngingiti ka lang? Yeah? Saksakin ka ng saksakin ng ice pick sa likod. Siyempre, walang dugo, ice pick yan eh. Ngingiti ka lang? Ngayon, sinumbong ng magulang mo sa pulis para arestuhin. Sasabihin mo, huwag, kasi magpapasaksak pa ako. Yeah? Sinaksak ka na ng sinaksak sa likod ng ice pick. Siyempre, walang ebidensya kasi walang dugo. Pag sinaksak ka ng ice pick, walang dugo lalabas dyan eh. Bilog yun eh. Di ba? Ngayon, nakita ng magulang mo na marami kang pantal sa likod at butas-butas na sugat na walang dugo. Siyempre, magsusumbong sa pulis ngayon. Arestuhin si Digong. Kasi sinaksak niya si BBM sa likod. Tapos, expected mo si BBM sasabihin pa, Ma, wag mong ipakulong. Kahit sinaksak ako niyan, friend ko yan. Hindi bata yan. Hindi natin kailangan ng civil. Hindi tayo mga bata dito. Mga matatanda na tayo. Tanda na si Mayor, nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao. Buti nga ang gumawa, naka-uniforme. Paano kung naka-riding in tandem ang gumawa nun at binaril siya diretso? Robin, isipin mo si Digong hinuli ng ayos. Binasahan ng merienda rights. Kasi pagkatapos binasa, pinakain pa eh. Yun ba mga pinapapatay ni Digong na adik? Pinapakain ba muna? Pinapatulog? Nilagyan ba ng dextrose, oxygen? Bago dinala sa dahig? Yun bang mga pinapatumba ni Digong na 30,000 ka-adik di umano? Pinapasakay ba ng private plane bago pinatay? Hindi naman, di ba? Pasalamat pa nga kayo, binuhay pa si Digong. Kung sa Saudi nangyari yan, bitay ang labas kay Digong. Di ba? Sa dating Pangulong, 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Nasaktan ka kay Digong na kinulong 80 years old pero hindi ka nasaktan sa mga biktima niya na nawawalan ng pagkain, nawawalan ng padre de pamilya, hindi nakatuloy sa pag-aaral, hindi na nakayos ang buhay kasi wala ng padre de pamilya, ilaw ng tahanan, wala ng lolo, wala ng lola. Bakit kayo nasasaktan? Si Digong buhay pa. Ulitin ko sa inyo, si Digong mamamatay billionaire. Yung mga pinatay niyang adik, namamatay nga. Di ba? Oo, yun ang totoo. Nasasaktan ka kay Digong na kinulong siya. Hindi naman siya pinatay. Pero yung mga pinatay ni Digong, hindi kayo nasasaktan. Isang tao kapalit 30,000. Tandaan mo, Robin, public servant ka. Boto ng taong bayan ang kailangan mo. Hindi ka kayang ipanalo ni Digong kung siya lang ang buboto sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Pumasok ka sa politisyan na hindi mo alam ang kalakaran ng politiko. Kung ako, politisyan, mas kakampihan ko yung mga namatay na 30,000 na botante yun. Kakampihan mo si Digong, hindi ka kayang ipanalo ni Digong sa isang boto niya lang. Kung ako politician, kampihan ko yung nakakarami. Bakit? Diyan ako nanalo. Diyan ako nagkaroon ng posisyon sa tao, hindi sa isang tao. Kaya nga ang daming politician ngayon ayaw sumali sa mga ganyang issue eh. Bakit? Wala akong pakialam kung maka-Duterte o maka-Marcos ka. Tumatakbo ako. Hindi naman ako kasali sa gulo na yan. Paano ako mananalo kung sasakyan ko yung isa, sasakyan ko yung isa? Kakampihan ko na lang lahat. Di ba politician ka? Yan ba yung sinasabi natin na kulang ka pa sa hinog, hilaw ka pa? Di ba? Kakampihan mo yung isang tao, politician ka, kampihan mo yung marami para manalo ka. Ipakita mo sa tao, alam mo sa totoo lang ganito
Ang public servant, ang public servant, ang trabaho mo, paano mo iligtas ang buhay ng tao? Paano mo gawing mabuti ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino? Hindi ka magbilang ng kaaway, hindi ka magbilang ng napapatay, hindi trabaho ng politisyan yan, trabaho ng sundalo at kapulisan yan. Being a public servant, nanumpa ka to serve the people, to protect the nation. Hindi doon sinumpaan na to kill, to count kung ilan ang napatay. Hindi trabaho ng public servant yan. Trabaho ng general police at sundalo yan. Tinawag kang public servant, tapos nagsiservisyo ka doon sa Netherlands. My God, I hate drugs. Diba? Ang trabaho ng politician to serve the nation, to protect the nation. Save the people. Hindi ka magbibilang ng kung ilan ang napatay mo. Hindi ka sundalo, hindi ka pulis. Yun na. Mga kababayan, ayoko na masyadong habaan. Marami akong masabing masakit. Siyempre, Pilipino din yan, Muslim din yan, Muslim din ako. Pareho kami niyan, Muslim din tatay ko. Diba? The Family of 3, maraming salamat sa yung $7 Canadian. Thank you so much po sa super chat po.